Para din sa survey no ng Pulse Asia kaugnay naman dito sa trust and approval rating ng apat na pinakamataas na posisyon o opisyal ng ating pamahalaan mga kapartner, nananatiling si Vice President Inday Sara Duterte at kasalukuyan po siyang kalihim ng Department of Education sa may pinakamataas na highest approval in trust rating mga kapartner. No? Ang kanya pong approval rating batay po sa December 3 hanggang December 7 na survey ng Pulse Asia ay maabot po sa 74% ang kanyang approval rating. Ang trust rating naman niya ay umaabot sa 78%. Mas mataas ito ng 1% para sa kanyang approval rating noong 2023 September at ganun din na nasa 3% naman percentage points kumpara sa kanyang September 2023 na trust rating mga kapartner. Si Pangulong Bongbong Marcos naman ay pumapangalawa sa may mataas na trust rating and approval rating para po sa sa apat na pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Si Pangulong Bongbong Marcos ay nakakuha po ng 68% na approval rating at 73% na trust rating. Mas mataas ito ng 3 percentage points sa kanyang approval rating compare last this September at 71% naman sa kanyang trust rating. Pumapangatlo sa pinakamataas na nakakuha ng rating or mataas na approval and trust rating ay ang ating Senate President Juan Miguel Zubiri. 51% ang kanyang trust rating kumpara sa 49% noong September. 49% naman ang kanyang approval rating noong December kumpara sa mas mataas ito kumpara sa nakalipas niya na survey or rating last September. At ang may pinakamababa out of sa apat na mga opisyal mga kapartner ng ating bansa ay ang speaker po ng ating Kamara, Speaker Martin Romualdez. Meron po siyang 39% approval na rating at 40% trust rating. Bumaba ng 2 percentage points ang kanyang approval rating mula sa 41% last September, habang last December naman yung kanyang 40% yung kanyang trust rating kumpara sa nakalipas na September din na rating mga kapartner. So nangunguna, kung ikukumpara natin yung apat na mataas na opisyal ng ating pamahalaan, si Pangalawang Pangulo Inday Sara Duterte, Pangulong Bongbong Marcos, tapos sinundan ito ni Senate President Juan Miguel Zubiri at huli ang Speaker of the House, Martin Romualdez. Batay po ito sa December 3 to 7 na survey po ng Pulse Asia sa mahigit 1,000 na mga respondent. Number 1 na naman sa ating survey ang ating Vice Presidente pagdating sa pagtitiwala at approval. Ayun. Ito yung naging survey ng Pulse Asia na talaga namang ikinatuwa ng maraming tao. Ayun. Anong masasabi mo dito? Una sa lahat, Eric, na talaga namang ang ating mga kababayan ay bukas na ang kanilang pananaw at isipan sa totoong lingkod bayan. Dudugtungan ko ng kahapon ang binabanggit ni Ma'am Lorraine. Ang isang lingkod bayan ay hindi kailangang mamili ng boto, mang-bribe, gumawa ng gimmick, mag-serkos o manakot ng tao. Kapag naglingkod ka ng tama, may sinseridad at mayroong pagpapahalaga sa iyong pagsisikap na ang taong bayan ay mapaglingkuran at dalhin ang tamang serbisyo ng pamahalaan, people will embrace you. Yun pong sagot ko, Brother Franco, sapagkat kitang-kita ng mamamayan kung gaano ka-epektibo at gaano ka-organisado ang style of work and methods of leadership ni Inday Sara Duterte sa kanyang pamumuno bilang pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Sa DepEd alone, hindi lang siya ang may mataas na rating. 3 survey na, 3 magkakaiba pang mga survey firm ang nagsasabi na ang DepEd ay isa sa pinaka-epektibo at pinaka-maayos na performance output among the government agencies led by the cabinet secretaries. Klarong-klaro yun. Yes. At sana nga, yun din ang naging rating doon sana sa nangunguna pang mga iba pang mga agencies of government na napakahalaga. Kaya hindi totoo yung binabanggit ng CPP-created, CPP-led
urban operators organizations like Alliance of Communist Teachers na ngayon ay ni-headline palagi araw-araw sa People's Tonight. At alam na natin kung sino nagmamay-ari ng People's Tonight. Sino? Ang kanyang middle name ay letter T. Ang sabi nila, ito daw ay pagmamay-ari ng isa sa Letter pinakamakapangyarihan. T. Ako yun, ha? Ako may-ari yan, ha? Pero Eric, meron tayong balita. Oh, yeah, sige. Baka kunin mo lang yung datos, Yeah, Frank. okay. Yes. Kasi ma'am, dalawa ang ang binigay na lead ng mamamayan kay Inday Sara Duterte. Trust rating and approval rating. Pag sinabi pong trust rating, pagtitiwala, kumpiyansa at pananalig sa kanyang pamumuno at uri ng kanyang paglilingkod. Pag approval po, pagtanggap. Natanggap-tanggap sa mamamayan at natutuwa sila sa kanyang ginagawa sa Department of Education at bilang pangalawang Pangulo. Baka may datos ka dyan, Brother Frank, kasi Yes. apat sila ang Correct ka, Eric. inilakad. Correct. Presidente, Vice Presidente, mula sa Senate pinakamataas, President. papunta sa pinakamababa. Go ahead, Frank. Ayan. Pero meron tayong ito. Kaya gusto natin ipakita sa ating mga kababayan ang footage na ito nang sa gayon maintindihan nila kung gaano kaganda ang naging resulta ng pagtitiwala ng ating mga kababayan sa totoo naman na may malasakit para sa mga Pilipino. Panoorin po natin to. Go. Patuloy ang pamamayagpag ni Vice President Sara Duterte bilang opisyal ng pamahalaan na may pinakamataas na trust at approval ratings. Sa pinakahuling Pulse Asia survey, nakapagtala si VP Sara ng 74% approval ratings. Mas mataas ito kumpara sa 68% na nakuha ni Pangulong Bongbong Marcos. Nakuha ng pangalawang Pangulo ang pinakamataas na approval ratings sa Mindanao na may 93%. Sinundan ito ng Visayas na may 73%, Balance Luzon na may 69% at National Capital Region na may 61%, habang si Senate President Juan Miguel Zubiri ay nakakuha ng 49% approval ratings at 39% naman si Speaker Martin Romualdez. Pagdating naman sa trust ratings, nakakuha si VP Sara Duterte ng 78%. Mas mataas pa rin ito sa nakuha ni PBBM na 73%. Pinakamataas na trust ratings ang nakuha ni VP Sara sa Mindanao na sinundan ng Visayas, NCR at Balance Luzon, habang nananatiling mababa ang trust ratings ni Zubiri at Romualdez sa 51 at 40%. Isinagawa ang survey mula December 3 hanggang December 7, 2023 na may 1,200 adult respondents. Ayun. Yun, ka, Eric. Ma'am Lorraine, would you like to have Yeah, I your think, opinion on that? Yeah, what? Yes, Were I you do gonna have say the something? numbers, but if Okay. you want. Sige, Okay, ikaw muna. I think more than anything, I think this shows the maturity of the Filipino people. And it is a very clear reflection of how far we've gone. Kasi nga, dati, naalala ko, kasi dinosaur na ako, so naalala ko, ngud-ngudan mo na lang pera, ang taong bayan, papayag yan. Kaya nga tayo dumating sa punto na ganito. Matagal na ang sadlak sa kahirapan ang Pilipinas, pero dahil nga masyadong masakit na, namulat tayo. Diba? Namumulat tayo. Tapos, nare-recognize na natin ngayon, natutunan na natin ngayon, na ang mahalaga lang sa isang public servant ay yung nagsisilbi siya. So we are maturing as a people. Kasi we are a very young democracy, di ba? And we have to be very patient with each other. And what I'm seeing right now, despite, grabe, partida, sobrang Yes. partida dito kay Vice President, yung hindi naman lingid sa kaalaman natin, napaka-obvious, 'di ba, nung takedown sa kanya, yung Demolition job. yung demolition job, correct, Eric? Thank you. So the Yes, ma'am. demolition job is so obvious, from the impeachment to the confidential funds, na nadawit pa yung sa ICC, tuloy-tuloy, tuloy-tuloy talaga, and all those bayaran na trolls, kitang-kita naman yon, kitang-kita, kasama dyan si Jam Magno, kasama. It's very obvious, it's common knowledge, di ba? And yet, look at this, She hasn't spent a cent. I know that. She hasn't spent a cent on anyone because she is like her father. Hindi yan nagbabayad ng press or anyone. Para lang magpa-survey. Yeah, so what that means, what that really means is more than anything, it is a reflection of, for us, as a people, na talagang we are demanding from our public servants. We don't care about that political circus. We don't care about yung pinamumudmud mo yung pera na yan. It's a very cynical way of looking at us at wala kayong respeto sa amin pag ang tingin nyo sa amin ay gugustuhin namin kayo dahil lang sa pera. Ang gusto namin sa inyo, magsilbi kayo. Tama. Kaya kayo nandyan.
Hindi kayo special, mga trabahante kayo sa gobyerno. And this exactly is what the Vice President's trust and approval ratings say to me. And of worthy note is that from the very start, very consistent siya. She's like her father, the most trusted government official. And if you can remember, no, Eric, Ina, Franco, mga kababayan, no, na the Vice President din, si Leni Robredo, ganun din yung ginawa. Walang tigil din yung yung pagde-demolish kay PRRD, but it didn't work, no? So this is what you want. This is to the public servants, no? This is really not about the Vice President more than it is about what the people is saying to you. Yes. We want you to serve. Yeah. Yes. Miss Ina, would you like to have some input doon sa mga datos na ito? Turan ko yung nabanggit ni Ma'am Lorraine kasi itong survey na to, no, based on noong September to December, ito yung kasagsagan Ayan, na isang narinig September to natin December ang pala yan, oo. Yes. Ma'am, first Yan week. yung tuloy-tuloy. September to no? December. Yeah, I think correct. August ata na sa NCIF na issue yung sa Confidential Fund. And yun, sunod-sunod, pati yung kanyang naging record sa Davao, di ba? Talagang yan, kinakalkal yan, no? Sinisiraan siya ng mga makakaliwa. At ang ito lang, hindi ko lang nakita dito ano ba talaga yung sinasabi nating batayan para masabi nating trustworthy ang isang government official. Yun yung gusto ko rin itanong sa inyo, mga kasama, mga kababayan, paano ba nating masasabi na ang isang lingkod bayan ay talagang mapagkakatiwalaan? Base dito sa ranking na inilabas ng Pulse Asia Survey, si Vice President Sara Duterte ang pinakamataas, and then sinundan ni Pangulong Bongbong Marcos, and then si SP Miguel Zubiri, and Sinong then kulelat? si Speaker Martin Romualdez. So ayan, no, nakikita Consistent natin. din ito, ha? Very consistent. Oo, nasa bottom line siya. At kahit dublihin mo ang kanyang survey, Kahit na yung- percentage na pakalayo. Yun. Tsaka maganda na yung top 2 trusted ay ang President at ang Vice President. That speaks Tama. really well for their for Siguro their- yung nating mga kababayan, mamaya basahin natin yung komento, kung may oras tayo. Ay, Yes. ano ba yung mapagkakatiwalaan? I Siguro, also Ma'am think, I also think that itong survey na to is also a reflection of what the people think about the CPP, NPA, NDF party list. No? Kasi Correct. sila yung operators dito eh. No? So, totoo pala talaga yung sinasabi natin na kinamumuhian itong mga ito. Yes. Kasi sila yung kalaban ng Vice President, sila naman yung mga attack dog sila yung nag-front niyan, di ba? At saka yung any kind of alliance with the CPP is really a kiss of death, no? And any leader that stands very strongly against the CPP, NPA, NDF na kinamumuhian ng taong bayan, yan ang pinagkakatiwalaan ng taong At bayan. ipinagbubunyi, no? Yes. Nire-reward siya ng taong bayan. They approve very well of what the Vice President is doing and saying. Correct. At yan po mga kababayan ang naging pananaw ng ating lahat dito sa ating bansa, mga Pilipino, patungkol sa ating Pangulo, Vice Presidente, Senate President, at sa ating House Speaker. Tsaka pwede ba last na ha? Last na. So, gusto ko lang ulitin sa mga politicians nga, no? Yung sinasabi namin dito, libreng advice yun. Pag kayo ay nakipagkontsyabahan sa CPP, NPA, NDF, mag-goodbye na kayo sa mga political ambitions ninyo. Kasi age of information ngayon, sasabihin talaga na, malalaman talaga ng taong bayan kung sino yung sinasabi ni Eric na dating governor, no? Na kongresista ngayon, na nandun sa Nagbigay ng 8 franchise Armalite. committee. Patawag niyo pa ulit kami, baka sabihin ni Eric kung sino yan. Oo, Kasi baka madulas sino ang ako, source mo, Eric? Di ikaw, di ba? Oo, ako mismo. Ikaw mismo, di ba? So, malalaman na ng taong bayan. Sa madaling salita, tapos na ang CPP, NPA, NDF. Talagang umuurong na ang ating bansa. At yan ay dahil sa inyo. So, Tama. maraming salamat. At ang indicator dito, Ma'am Lorraine, Miss Ina, and Brother Franco, mga kababayan, Yes. ang mga surveys na ito po, indicators po ito. Barometro ito, Yeah. sukatan. Kung Correct. paano po tinitingnan ng mamamayan ang ating mga leaders in government. At ang mga maruming politika, yung maagang pamumulitika at maniobra, lalo na po yung binanggit na aking teammates ni Ma'am Lorraine, lalo na ang mga paggamit ng mga kalaban ng gobyerno para pagtakpan ng mga maniobra na ito ay hindi nagugustuhan ng mga mamamayan sapagkat ang mga taong bayan hindi mo po maluloko yan eh. Yeah. Hindi mo po sila pwedeng utuin o kaya lokohin o linlangin o i-confuse ang kanilang pagtingin sapagkat marami na po silang naranasan sa uri ng Correct. pamamalakad sa Correct. pamahalaan. And they have Yes. learned so much Yes. sa ating mamamayan, sa kanilang karanasan. At lalo na mayroong mga programang kagaya nito na nagbibigay po ng paglilinaw Yes. sa iba't ibang kondukta ng modus operandi, sa maruming laro ng politika,
at lalo na po kung paano ginagamit ng CPP, NPA, NDF ang ibang mga political leaders. Kung kaya, ang mga taong bayan mismo, pag nagkaroon ng mga ganitong survey, ay hindi mo po mapagtatakpan ng katotohanan, magre-reveal. 4 na survey na, Mama, since last year. Consistent. Yeah. Siya ang pinakamataas, si Vice President Sara Duterte, at pumapangalawa pa rin sa kanya si Pangulong Bongbong Marcos Jr. At pati po ang kagawaran ng Departamento ng Edukasyon ay na-appreciate ng taong bayan ang kanyang uri ng pamumuno. Yes. Congratulations sa bayan ng Pilipino for your very clear political perspective on the current political situation na kinakaharap ng ating bansa.